Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat sampahan ng kaso. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte matapos irekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges sa mga opisyal na umano'y sangkot sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan ang pangalawang Pangulo na panagutin ang mga taong sangkot sa umano'y pagdukot sa kanyang ama. Opo. Unang-una nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Hindi naman natatakot si Justice Secretary Crispin Remulla sakaling imbestigahan at kasuhan siya ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa ng kalihim, hindi pa naman niya alam kung totoong committee report na ang lumabas. Aniya welcome development ito at handa siyang humarap sa Ombudsman kapag nagkaroon ng investigasyon. Ginawa namin yung dapat gawin at it's for the best, this the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sir, willing humarap sa Ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. Nakahanda rin umano sina Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil at Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanila. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ginawa lamang nila ang kanilang trabaho sa pagtulong sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC para isilbi ang warrant of arrest sa dating Pangulo. They believe they acted within the bounds of law and within the mandate of their office po. Samantala, iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang impormasyon ang pamahalaan kaugnay ng umanong listahan ng International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin. We are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. Paglilinaw ng Malacanang na wala silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ICC at wala ring kumpirmasyon kung kasama sa listahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang kaalyado ng kanilang pamilya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.